Iniwala po ko na sa hapon pong ito, whatever the unveiling of your revelation in terms of being blessed, sa tunay na pinagpala, Panginoon, ay patuloy po na magkakaroon ng added value sa aming buhay, mapababago ang aming isipan, mababago ang aming pananaw, at makikita po namin na sa aming buhay na ang tunay na pinagpala ay buhay na kasama at nasa sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa iyo, ang aming papuri, pagsamba at pagduwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Amen. Tayo po ay nasa ating pong pang-apat na installment ng ating pong series na Bless. Amen. Sabihin nyo nga po sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala na. Amen. Napakalinaw po ng ating deklarasyon dito sa simbahan na tayo po ay pinagpala na. Hindi po pagpapalaing, hindi tayo nag-aangad na tayo po pagpalaing pa. Dahil sa tinapos sa gawa ni Jesucristo, tayo po ay mga pinagpala na. Amen? Sabihin mo nga muli sa iyong katabi, pinagpala ka. Baka nakakalimutan mo. Amen? Dahil po ang tao, ang sakit po ng tao ay makakalimutin. Amen? Tayo po yung pinagpala na. Yan po, at pinag-usapan po natin noong unang linggo ng installment ng Bless ay yun pong rational giving, makatwirang pagbibigay. Nung si Pastor Nove po nagturo, tinuro po niya yung unusual blessing. At last Sunday po, ay sinimulan po natin yung controversial na topic ng tithing. At yan po yung ating ipagpapatuloy, ang biblical tithing. Amen? So, basahin muna po natin to. Sabi po sa Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroroon din naman ang iyong puso. Kaya po ang usaping tithing ay hindi po usapin ng pera. Ang usapin ng tithing ay usaping puso. Sabi niya, puso. Hindi pera. Amen? Kasi po dito po natin makikita nasa saan ang ating puso. Pinakita rin po natin sa Lucas 12:15, ang sabi po dyan, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay sa lahat, laban sa lahat ng meron po bang isang kasakiman lamang? Wala. Sa lahat. Maraming uri ng kasakiman, greatness. Kaya po sa atin, ang biblical tithing na pagtuturo po ito ay hinahanda. At tayo po ay pinoprotektahan para hindi tayo maging greedy. Hello? Hindi ka lamang greedy, ikaw pa ay greedy. Pero dahil alam mo ang biblical tithing, inilalayo tayo doon. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Alam niyo po, may isa po nag-usap-usap kami, then syempre po sa world o sa secular, ang mga prominent na topic is tataas ba yung sahod, promotion, and then afterwards, sa iba naman po, kausap ko po yung co-manager ko dati sa Shakey's kahapon, sabi niya, oo nga sir, punta na kami Canada and all, malapit na, nag-approve na yung visa. Okay, sige, after makabili ng bahay, anong susunod? Kotse, susunod negosyo. Hindi lamang po matatapos dun yun. Marami pang paghahangad. Kaya nga po tayo dito, iniiwasan ng Diyos na makita po natin kasi tingnan niyo po yung following verses po niya. Ang sabi po dito, sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng, ibig sabihin merong pagkakaiba-iba na kasama na pwedeng magawa natin kapag hindi natin pinoprotektahan ang ating puso laban sa greediness o kasakiman. At ang sabi po dyan, sa paghahangad yumaman. Basahin nga po natin, tumingin po muna tayo sa screen. Sabi po dyan, sa paghahangad na yumaman, may mga tao nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Ibig sabihin, hindi mo natin kailangan na udyukan pa ng dyablo. Kapag ang puso natin ay napuno ng kasakiman, magsi-self-destruct na lang tayo. Kasi sabi po dyan, dahil po wala ng hangad, kundi yumaman na lang, napalayo sa pananampalataya. At dahil na wala na sa pananampalataya, syempre wala nang pag-renew ng isipan. Ngayon, papakita na, mauuputan lang si Satanas at makikita na nawawasak ang buhay niya. So ito yung bagay na iniingatan sa atin ng Diyos. Kaya po tayo ay may pagtuturo ng biblical tithing. It is not about the money, it is about our heart. Sabihin nga po natin, it's about our heart.
hindi po ito usapin para lang po madagdagan ang tithes and offering natin ng Sunday. Kasi yun po ang laging masamang panlasa pagdating ng pagtuturo ng biblical tithing, right? Yun po doon tayo lumaki. May mga pananakot na ginagawa sa tithing na kapag hindi tayo nabigay, mawawala ang pagpapala. Kapag hindi tayo nag-tithe, talagang yung sakit na mararamdaman, doble pa ang mga medisinang darating. No, we are not teaching here. Pero tinuturo natin yung tamang uri ng pagbibigay at pagtatites upang dito mailayo tayo. Hello? Upang dito maisalba tayo. Dahil po, hindi na bagong isip na wala ang pananampalataya ngayon. Nasasadlak sa maraming kapighatian. Tunay po ba yun? Maraming mayaman nga sila, pero wala naman pong kapayapaan. Right? Kaya, ang tanong po dyan, hindi po masama ang pera, kundi ang pag-ibig sa pera. Amen? Yayaman tayo kung yayaman ka ayon sa itinakdang kapanahunan ng Panginoon at inudyo niya. Pero ang pangako niya, sasapatan ko't ihigitan ko ang pangangailangan mo. Hello? Amen? Kaya nga po, itinuro din natin dyan. Ito po, ang biggest statement po natin to last Sunday. At tinatayuan po ito ng buong EMI community at buong New Life community po natin. Sabi po dyan, even if, basahin po natin yung nasa screen, even if you did not give your tithes, you are still safe and blessed. Naku, pastor, parang natuturo tayo, parang hindi na magbigay. No. Kasi po, bali ang pagtuturo ng iba dahil sinasama nila yung pagbibigay sa kaligtasan, wala na pong maidadagdag sa tinapos sa gawa ni Jesus. Kasi gawa ang pagbibigay, tama mali. Gawa ba yun ng Diyos? Nagbibigay ka, gawa ba yun ng Diyos? No. Yung tumutukon ka dun sa ginawa ng Diyos. Kaya kung ilalagay natin ang pagbibigay sa kaligtasan, ay marami na pong maipagmamayabang ang tao. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, that you have been saved through faith, and by grace through faith, not by your own strength, or so that no one can boast. Kung ang equation ng pagbibigay ay sa atin pong laki ng naibibigay, hindi ang dami na pong mayabang. Right? So, ulitin ko po, malinaw po ito ha, tinuturo po natin ito ng malinaw, even if you did not give your tithes, you are still safe. And you are still blessed. Bakit pastor, kapag ganito pa rin ang buhay ko? Alam niyo po, tinuro na natin yan dahil hindi na bago ang ating isipan. Pag hindi na bago ang isipan, hindi na babago ang buhay. Maraming Kristiyano naligtas lang, pero hindi nila nararanasan ang kasaganaan ng biyaya ng Panginoon kasi hindi na bagong isipan. Naging sakim. Dahil naging sakim, ayan na. Trabaho ng trabaho, kahit Sunday, trabaho ng trabaho, wala nang ginawa kundi magtrabaho ng trabaho. Yung sakit po, hindi bigay ng Diyos. Dahil po yun sa over-fatigue nila. Right? Minsan po, kapag eto na naman, bagyo-bagyo na naman, sabi nila, naku Panginoon, babaha. Sino ba may kasalanan ng pagbaha? Tao. Right? Tama mali. Uulan po ba? Babagyo po ba? Kasama po ito sa natural phenomenon. Sabi nila, pumutok ang bulkan. Naku, ito na ang galit ng Diyos. Pumuputok po talaga ang bulkan. Ang kasalanan, yung tao tumira sa malapit sa bulkan. Yun po ang mali. Kapag nabagong isipan, gagawin pa ba? Hindi na. Right? So, pagbabago ng isipan. Pinag-usapan natin last Sunday, what the Bible say about tithing. Number 1, tithing did not start under the law. It is start under grace. Malinaw ho yan. Sapagkat, ipinakita po natin yung 7 covenant. Yung Edenic, yung Adamic, yung Mosaic, Noahic, Abrahamic, yun po ay foretaste of grace. Wala pong law doon. Pumasok ang law, Exodus chapter 20. Di ba po? Umakyat si Moises sa Mount Sinai, ibinigay sa kanya yung sikat lang po doon, yung 10 utos. Pero may 621 laws. Na ang sabi ni James, kapag di mo nasunod ang isa, hindi mo nasunod ang lahat. Hindi po 10 utos. 621 laws. Kasama ang ceremonial laws, religious laws.
moral laws doon sa 621. Kaya po hindi totoong 10 utos lang ang dapat mong sundin. Kaya nga, salamat sa magandang balita. Hindi na tayo under law. We are under grace. Amen. Kaya po, may dalawang tipan po dyan, yung Abrahamic Covenant, yan po ay under grace. Si Abraham po ay namuhay na naging lingkod ng Diyos under grace. Di ba binasa natin yon? Pinagtagumpay siya ng Diyos at siya ay nagbigay ng kanyang tithes. Right? Hindi sinabi ng Diyos, magbigay ka ng tithes. No. Ipinakita sa kanya yung mabuting balita, ipinakita sa kanya yung katagumpayan, at out of His response. Sabi niyo nga po, respond. Tugon. Tugon po yun sa Tagalog. Yung pagpunta niyo po dito, tugon niyan dahil po labis tayong minahal ng Diyos. Ang turo po sa lagi sa church, mahalin natin ng Diyos. Talagang ibigay natin sa Diyos. Hindi po yun masama. Pero wala kang pagbibigay kung hindi mo unang naranasan ng pagmamahal. Hello? We are so full. Kaya tayo we respond. Kaya po ang pagtuturo ng pagpapalang ito ay inaangat natin sa ating mga puso at isipan na ako'y pinagpala ng Diyos. Kaya meron po akong kakayanang magbigay ng aking ikapo. Malinaw po tayo? Ang sabi po dyan, Abrahamic Covenant, ito po yung tipan ng Diyos kay Abraham, yan po ay under grace, at yung tipan kay Moises, or kay Moises, o Mosaic Covenant, ay yan po ay under the law. Pag-uusapan po natin yung Levitical tithing, at mamamangha po kayo na hindi po na natin yun gagawin sa mga panahong ito. Kaya po yung Malakay 3:10, masasabi po natin, nasaan po ba siya? Nasa under grace or under the law? So, na-spoil mo naman yan. Okay, sige po. Sabi po dito, what the Bible say about teaching. Iniwan po natin yung usapin. Sabi po dito, tithing standard I started under Melchizedekian priesthood. Ibig sabihin po, yung pagkakasadote ni Melchizedekian. Sino nga si Melchizedek? Yan po yung tanong natin last Sunday, di ba? Sino si Melchizedek? Ngayon po, sa Bible po, meron po dyan dalawang covenant ulit. Ay, may 7 covenant, pero yung dalawang covenant po yung pinag-aaralan natin. Sabi po dyan, yung Abrahamic covenant po, yan po ay under Melchizedekian priesthood, at yung Mosaic covenant naman po ay under Levitical priesthood. Huwag muna po kayong mabagal dun sa mga terminologies na ipinapakita ko po. Mamaya po pasisimplihin natin yan. Basahin muna po natin yung verse po natin. Sabi po dyan sa Genesis 14:18-9, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. Tinapay at alak. Sa Old Testament pa lamang po, pinoforeshadow na yung finished work. Dahil po si Jesus, ang kanyang bugbog na katawan inire-represent ng tinapay, at ang alak ay nire-represent ng kanyang banal na dugo. Nakita niyo ho yun? Old Testament po to ha. Genesis 14:18-19, malinaw ho yan. Sinabi na yung katapusan at kukompletuhan ng batas ay ang tinapos na gawa ni Jesus. Amen? At binasbasan, pagpalain ka nawa Abraham na kataas-asang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Next verse, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng katagumpayan. Tingin ho kayo. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buwat sa labanan. Uulitin ko po. From verse 18 hanggang 20, may nabasa po ba kayo ng gagawin ni Abraham? Meron po ba? Basahin mo natin. Sino nagdala? Si Melchizedek. Anong dinala niya? Tinapay at alak. Ibig sabihin, he offered this communion kay Abraham. Inialay niya, kaya lang niyo po, pag pinag-aralan natin maigi, wala lang po tayong time ngayon. Ang gospel ay inaihayag kay Abraham. Tinapay at alak. Pag pinag-aralan natin sa Hebrew, this signifies the communion. Nasan po ba ang communion? Nasa New Testament o nasa Old Testament? Nasa New. Sabi ni Jesus,
Nagdi-dinner sila ng kasama yung mga alagad. Itong tinapay na sumisimbolo ng bagong, may bagong covenant. Ito yung covenant. At binasbasan, pinagpala. Anong nangyari? Dahil siya ay may pagpapalang natanggap, si Abraham ay tumugon ng kanyang ikapu. Ang tanong ko po sa lahat ng naririto, sino po ang nakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Sino po ang kinahabagan dito ng Diyos? Sino po ang inaawa na dito ng Diyos? Kayo po lahat. We all beneficiary. Kaya nga po, lagi ko po sasabihin po sa inyo, sa 7 covenant, 6 po doon ay covenant sa tao. Pero ikapito, covenant yun ng ama sa anak. Wala tayong kinalaman doon. Tayo ay nanunood lang. Pero habang tayo nanunood at nananampalataya sa tinapos sa gawa ng Diyos, tayo ay mga tumanggap ng pagpapala at sunod-sunod na pagpapala mula sa ating Diyos. Hello? Amen. So, napakaganda po niyan. Malinaw na malinaw. Amen. Sabi dito, who will Melchizedek in the Bible, I believe, and theologians believe, and the Bible explain that this is the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Si Melchizedek po yung foreshadow. Siya po yung shadow ng Old Testament na siya ay si Jesus. O syempre, kapag nagbigay po tayo ng statement, kailangan po ng verse, right? Hindi lang pwedeng sinasabi mo lang dyan, Pastor, kailangan magpakita ka ng verse. O sige, papakita natin ng verse. Sapagkat alam natin sa community natin, the verse is the voice of God. Next, sabi po dito, ang Melchi po, ang ibig sabihin po niya ay king. Ang Sedek, ang Hebrew term po niyan ay righteousness. Pag pinagsama, king of righteousness. At meron pa po siyang isang kataga, king of peace. Sino po ba ang ating king of righteousness? Si Jesus. Siyempre, patunayan pa natin. Ang sabi po sa next verse, Hebrews 7:3, walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina. Walang genealogy. O sa angkang pinagmulan niya. Walang simula, walang wakas. Ito daw si Melchizedek. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari, magpakailanman. So, sino po ang walang genealogy? Si Jesus. Hindi po niya genealogy si Mary and Joseph. Hello? Sisidlan lang po yun. Kaya nga po hindi nagkaroon ng kasalanan si Jesus kasi wala po siyang dugo na dumadaloy sa ama kay Joseph. Yun po yung miracle of the birth of Christmas. Abangan niyo po ang Christmas station ID natin. Amen. Yan po yun. Right? Kaya po tayo mga Kristiyano, dalawa po ang pinaka-importanting araw sa atin sa taon. Ang Christmas at ang Resurrection Sunday. Hello? Amen? Kasi yung Christmas po, naipanganak yung mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Right? So, next verse. Si Melchizedek, walang simula, walang wakas. Si Jesus ay ganun din. Tama? Next verse. Sabi po dyan, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Bigyan ko po kayo ng magandang background dito. Ang Genesis po, ang author ng Genesis ay si Moises. Si Moises po. Tingnan niyo po ang sinabi ni Jesus dito. Kung talagang naniniwala kayo, mga Pharisees kasi, sobrang inaaral nila ang law. So, sabi sa kanya, sige, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniwala din kayo sa akin, sapagkat sinulat ni Moises ang ako. Sino yung sinulat ni Moises sa Genesis? Si Melchizedek. Right? Kaya doon natin makikita na si Melchizedek ang foreshadow. Siya yung type shadow ni Jesus sa Old Testament. Amen? Napakaganda po, no? Sabi po dito, John 8:56, natuwa ang inyong amang si Abraham, si Jesus po nagsasalita dito. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya ay sino ho ba yung ka-fellowship ni Abraham doon sa nagkaroon sila ng communion? Sino po? Si Melchizedek, right? Hello? Amen? So naunawaan niyo po, ang type shadow po.
ni Jesus sa Old Testament ay si Melchizedek. Amen? So, napakaganda po, no? John 8:56, dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taong gulang. Ay, 50 taong gulang o 50 years old. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Verse 58, sumagot si Jesus, o kung kayo, grabe na yung pagkabulol, bilaukan nyo dahil sa sinabi ko, eto pa, ang sabi nyo, sumagot si Jesus, pagkatandaan nyo, bago pa pinanganak si Abraham, ako nga. Hello? Alam nyo po ba ang sinasabi ni Jesus dito? Isa lang yung sinasabi niya sa mga Pharisees, Diyos ako. Kaya halos batuhin na ng mga Pharisee si Abraham, si Jesus. Kasi sinasabi niya sa kanya, Diyos ako. Kasi 30 years old si Jesus, nung siya ay nagsimula na mag-ministry at nakasagupa niya itong mga Pharisee, yung mga self-righteous Pharisee, na alam nila ang Biblia pero hindi nila pinapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi niya, before pa isinilang si Abraham, ako na. Sino po bang nauna kay Abraham? Ang Diyos. Amen? Kaya sinasabi lang, I am really the God. Hello? Kaya po, nakakamangha po, no? Kung sisilipin po natin ito, malalaman po natin, nasa Old Testament pa lang, ibinubuhusan ng Panginoon ang biyaya ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabi, hindi, ang Old Testament law, mali po sila. Kasi nagsimula ang law, Exodus chapter 20. Bago ang Exodus chapter 20, lahat po yun under grace. Amen? Pero ang pinapamuhay po natin ngayon, hindi lamang po grace, full grace, kapuspusan ng biyaya. Kaya nga po, sa sobrang namamangha po ako dun sa word na kapuspusan ng biyaya, inilagay ko na lang sa kanta para hindi nyo malilimutan. Amen? So, download nyo na po, kompleto. Amen? Sa Spotify. Amen? Yan po. Sabi po dito, Hebrews 5:8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Hebrew chapter 5:9. At siya'y maging ganap, siya'y naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin. Sino po yung sinasabi po dyan na masunurin sa kanya? Si Jesus. Right? Ang sabi diyan, ginawa siyang Diyos ng pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya malinaw na malinaw po tayo dito na kaya po tayo nagbibigay ng tithes hanggang ngayon. Kasi hindi naman po nagsimula ang tithes under the law. It was started under grace. Ang tanong, kapag hindi nasagot na ng tama, uuwi na po tayo Closing prayer na. Kasi dito po kailangan sure tayo sa sinasagot. Kasi nagtuturo tayo, inaaral po natin ito ng napakatagal para po ma-deliver sa inyo ng maayos. Kaya kailangan sumagot ng tama. Amen? So tatanungin ko po kayo, tayo po ba under the law or under the grace? Meron tayong background song. Amen. Tayo po ba under law or under the grace? Under the grace. Kasi kapag under the law po sinabi nyo, magko-closing prayer na tayo, tapos next week ituturo ko pong maigi yung under the law fighting. Mahirap po yun. At tsak, hindi po natin masusunod lahat yun. Pero ipinapakita ko po yung kagandahan ng biyaya ng kanyang ginawa, na tayo po yung nagbibigay ngayon under grace. Amen. Bibigyan ko po kayo ng magandang example. Robin, halika dito. Okay. Meron po ako dito temporary wallet kasi yung wallet ko po ay nawala. Okay. Yung wallet ko na ito ay may lamang pera. At dahil po si Robin ay binigyan ko ng kapamahalaan na ibigay kahit magkano na pwede niya makita dito sa ating tithes and offerings ba? Pwede. Kasi binigyan ko siya ng empowerment. So, sige, Robby, buksan mo ang wallet. Mag-ingat ka lang, baka meron niyang gagamba. Amen. O, sige. Magkano ang laman niyan? Dito ka din sa 300 ba yan? O, parang may tithes ka na agad yan, Okay, 400. Okay, tatanungin natin si Robby, magkano ang gusto mong ibigay mula sa wallet na yan? 200 lang?
O, lahat. O, di ka man lang nag-isip. Nahirapan ka ba mag-desisyon? Bakit? Tama. Alam niyo po, kapag naisip po natin na ang perang meron tayo hindi sa atin, hindi tayo mahihirapang mag-ikapu. Hello? Right? Simple illustration lang po yun. Amen? Dahil we are empowered. We are given. Sabi nyo nga, given. Binigyan. Ang lahat ng meron sa atin, we are empowered to give. At dapat po hindi tayo nahihirapan dahil tayo po ay binigyan lamang. Alam niyo po, meron po ako nakita, hindi ko po alam kung sa Threads po yun or sa IG na post. Ang sabi po nung bata, kakagraduate lang nung parang senior high yata yan. Sabi niya, bakit pa tayo kailangan magpasalamat sa Diyos? Effort ko to. Nakagraduate ako dahil sa aking effort, sa aking galing, kaya ako nagpa-medal dahil sa aking katalinuhan. Alam niyo po, talagang puso ko po ay nahabag sa taong yun. Hindi ko po sinabing, grabe naman to, dapat sumpain ka. Hindi po. Dahil siya hindi pa nakakilala kay Jesus, kaya ganun ang pananaw niya. Hindi po yun i-expect na maganda yung kanyang pananaw, sapagkat hindi niya pa nakikilala si Jesus. So we need to be compassionate na ma-share sa kanyang grace. Alam niyo po, kapag nakita ho natin na sa ating buhay, tunay po ang ating Diyos, ang ating source, madali po ang tithing. Amen? Tingnan mo natin ito. Binigyan ko na po ng example ko last Sunday, pero ulitin po natin. Ang tithing daw po, tithing is the only problem when the money is big. Nagiging problema lang daw po ang ikapu kapag lumalaki na yung ibibigay. Kasi ang what lang naman ng tithing, ilang percent po ang tithes? 10%. So kung ang kita po natin ay composition ng 100%, yung 90% kanino? Sa atin, yung 10% ay sa Diyos. Ngayon, pag dino natin yung math, tignan natin 100, ang 10% po niyan ay 10 pesos. Madaling ibigay? Baka naman sabihin nyo, Pastor, dodoblate ko pa yan. Titriplate ko pa yan. Madali yan eh. O next, 1,000, 100 pesos. Madaling ibigay? Madali. Ako, Pastor, 200 ko pa yan. Doble sa tithes. Kasi under grace tayo. Amen. Pero tingnan nyo to, kapag nag-10,000 na tayo, magkano ang ibibigay? 1,000. Naku, Pastor, parang medyo mag-aaway na kami ni Mrs. dyan kasi pang niya yan, pang shopping niya yan. Amen, 1,000 yan eh. Tingnan nyo 100,000. Magkano ang ibibigay? Naku, Pastor! Mas lalong mahirap na po yan. Kasi pwede bang na lang? Voluntary naman, kahit naman hindi naman tumitingin si Lord sa bibigay natin sa puso naman, puso. Amen? Nakikita nyo po, hindi talaga problema ang pera. Ang problema, puso. Kaya, mas lalong lumalaki yung ating kinikita, mas lalo tayo nahihirapang mag-tithes kasi lumalaki din yung ating yung ating nagiging tinatangkilik sa buhay. Eto, 1 million. Magkano po ang tithes ng 1 million? Nako, Pastor, talagang hindi na talaga. Pero maraming sinasabi, maraming deklarasyon sa church. Sino gusto maging milyonaryo? Ako! Sino gusto mag-tithes? Basta parang milyonaryo lang, walang tithes. Right? So tunay po hindi problema ang pera, ang problema ay puso. At ito po yung pagtuturo natin sa biblical tithing. Nakikita niyo po yung ganda na hindi tayo inuutusan para maging pinagpala. Dahil tayo po'y pinagpala, meron na tayong kapangyarihan at meron tayong kakayanang magbigay ng tama. Amen? Pero ito pong paalala ko sa inyo. Kahit hindi po natin bigay ang tithes, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kasi po ang tithing is about revelation. If you don't receive the revelation of tithing, keep your money. Hindi po tayo nasa business dito ng pagpapalaki ng ikapu kung hindi nyo naunawaan ang kapahayagan ng ikapu. Pero kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng tithing, kayo'y magbibigay and then the rewards will come. We are not after salvation because we are already saved, but we are after what we receive in rewards kapag tayo po'y nasa langit na. Amen? Ligtas ka pa din, hindi mawawala ang kaligtasan mo, ikaw ay ligtas. Kaya ang life application po natin dyan, number 1, we are not under the law, thus we are subject to
tithing. So tinuturo po natin sa church na may tithing at biblical po ito. Hindi po natin tinuturo na ang tithing ay hindi na kailangan. Ang tithing po ay kailangan pa rin sapagkat tayo po ay hindi under the law, kundi under grace. Sabi po dyan, number 2, we are under Christ's priesthood and thus we are subject to Melchizedekian tithing. Ano po ang Melchizedekian tithing? Voluntarily. At hindi po compulsory. Bibigyan ko na po kayo ng idea, ang Levitical tithing po, compulsory. By hook and by crook, kailangan nilang ibigay yung tithe. Kaya po yung Malakay 3:10 ay nakapaloob po sa Levitical tithing. At hindi po yun yung way ng ating pagbibigay. Kasi ikaw pinagpala na, galak na galak pa rin tayo, at bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos. Diba? Ganun yan. Ang masaganang pagpapala. Diba? At meron pa po una yon. Ang may pagsusumpa doon ay yung buong barnyards kapag hindi ginawa. Pero may konteksto po yung Malakay 3:10. Marami po sa mga pastor kasi ang Bible po hindi nagkakamali. Ang nagkamali pastor kasi hindi nag-aral. Kaya kailangan po aralin maigi ang Bible. Amen? So ano pong sinasabi po natin dyan? What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Next week po yan. At yun po yung pagtatapos ng ating tithing series. Next week. Amen? So ano po ang big idea natin? In Christ, I am Melchizedekian giver. At ano po yung Melchizedekian giver? Voluntarily. Amen? Kung alam mong ikaw ay pinagpala, pinabura ng Panginoon, meron kang puso na tutugon. Amen? At ang pagtugon natin na ito upang maiwasan ang kasakiman at mailayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Tayo mayo po tayong lahat. Amen? Do you get something for today? Amen? Ang ganda ho, no? Napakasimple po. Napakasimple ng pagbibigay. Kapag naunawaan po natin ang pagbibigay, mas lalo po tayo magiging excited. Amen? Na maging tunay na mga tagapagbigay. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, magbibigay tayo na may puso, na matagumpay dahil alam natin tayo ay pinagpala na. At dahil po alam natin na tayo pinagpala na, sabi po doon, dinala ni Melchizedek kay Abraham yung alak at tinapay. Sa church po natin, hindi po natin ginagamit yung alak, but was ginagamit po natin yung grape juice para sumimbolize sa dugo ng ating Panginoon na tayo po'y magko-communion sa oras na ito. Hallelujah, worship po God. Thank you. So meron po tayo, pwede po ba habang hawak po natin yung tinapay at saro, magkaroon po tayo ng panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming daan, Ikaw ang aming katotohanan at buhay, O Diyos. Sa oras pong ito ay tatanggap po kami ng dalawang elementong ito, ang tinapay at ang saro. At pinananampalatayaan po namin na sa aming buhay ang tinapay, Panginoon, ay sumisimbolo ng iyong bukbok na katawan, kagaya po ng binugbog mong katawan. At sinabi ni Peter that is my healing. Ngayon din po sinasabi namin sa buhay namin, ito po ang aming kagalingan. Ito po ang aming buhay, pinagaling mo na mula sa sakit at karamdaman. Kaya sa oras pong ito, pinananampalatayaan mo, kami po ay magaling na in the name of Jesus. Sa lahat ng uri ng aming karamdaman, sakit, mula unong ng paa, sinasabi namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Hindi ka tumigil magpagaling. Ikaw ay nagpapagaling at kami po ay magaling na sa oras na ito. Maraming pong salamat sapagkat we always believe that we are healed in Christ by the stripe of Jesus. At sa saro pong ito, Panginoon, na sumisimbolo ng iyong banal na dugo, nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat tunay po na kami po'y pinatawad mo na at ang aming paglapit sa iyo ay katanggap-tanggap mo na. Hindi po dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At sinasabi po namin ang lahat ng
kasalanang nagawa po namin ay mali at hindi dapat namin ginagawa. Ito po ay hindi para po mapatawad, kundi dahil kami pinatawad na at magkaroon ng renewal of our mind na ito po mga kasalanan na ito ay hindi po at hindi pananatiliin sa aming buhay na binago. Maraming pong salamat at sa aming pagpartake, we remember that we are whole and we remember Christ's suffering and Christ's victory on the cross. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on.